Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 27 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang gumugulong mula sa sopa ang misteryosong bato ni Sylvia at unti-unting nagkakabitak, gulat na gulat si Arthur nang makita itong naglalabas ng kakaibang liwanag. Sa hindi niya inaasahan, hindi pala ito isang ordinaryong alaala o kristal, kundi isang itlog. Pagkapisa ng itlog, lumitaw ang isang maliit na itim na dragon, nakatingin sa kanya ng may pagkamausisa. Hawak niya ito ng marahan sa kanyang mga kamay habang iniisip kung totoo ba ang nangyayari. Isa kang dragon, di ba? Tanong niya. Sumagot ang nilalang ng masayang cue na ikinatuwa ni Arthur. Ngunit biglang kinagat siya ng munting dragon at nag-iwan ito ng marka sa kanyang kamay. Laking gulat niya nang biglang marinig sa kanyang isipan ang salitang mama. Inikot niya ang kanyang tingin, naguguluhan kung saan nanggaling ang boses, at natanto na ang dragon ang nagsabi niyon gamit ang isipan. Sinubukan niyang itama ito at sinabing, lalaki ako, kaya papa na lang. Lalong namangha si Arthur nang ulitin ng dragon ang salitang papa na may masayang ngiti. Pinangalanan niya itong Sylvie bilang pag-alala sa ina nitong si Sylvia. Habang hinihimas niya ito, naramdaman niya ang isang matibay na koneksyon sa pagitan nila, isang emosyonal na ugnayan na dulot ng markang iniwan ng kagat. Naisip niyang, sa murang edad na 8 taon, may tatoo na siya at isa ng ama. Sa isip niya, talagang rebelde na siya. Kalaunan, nakatulog si Arthur sa pagod, ngunit nagising sa gabi nang marinig ang isang tunog. Bumangon siya agad at nakita si Tesha na hawak si Sylvie. Noong unay nabigla siya, pero agad siyang nakampante nang makilalang si Tesha lang pala. Manghang-mangha si Tesha sa munting dragon at tinawag itong napaka-cute. Habang umiiyak si Sylvie sa isipan ni Arthur, humihingi ng tulong at tumatawag ng papa. Tinanong ni Tesha si Arthur kung talagang nakakapag-usap sila ng dragon sa isip. Medyo naiinggit siya at sinabing, siguro kung kaya ko rin siyang kausapin, magugustuhan niya rin ako. Tumawa si Arthur at sinabing baka mas magustuhan siya ni Sylvie kung hindi siya tumitig dito na parang mandaragit. Inilalarawan ni Sylvie ang pagkairita niya sa pamamagitan ng panggagaya kay Tesha. Habang naglalakad sila, nakita nila si Varion, ang lolo ni Tesha. Masigla itong ipinakilala ni Tesha kay Varion bilang bagong alaga ni Arthur. Nang makita ni Varion si Sylvie, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Bibrat. Ikaw. Iyan ay. Halos hindi siya makapaniwala at sinabing baka maagang mamatay siya dahil sa lahat ng gulat na dulot ni Arthur. Ipinaliwanag ni Arthur kung paano napisa si Sylvie at ang kakaibang koneksyon nila. Ayon kay Varion, ang mga nilalang na tulad ni Sylvie ay karaniwang napipisa lamang kung may presensya ng kanilang kauri. Ang tanging paliwanag nila ay ang pagkagising ni Arthur sa kalooban ni Sylvia noong nakaraang araw na siyang naging sanhi ng pagpapapisa kay Sylvie. Nagtanong si Arthur kung kailangan ba niyang itago si Sylvie sa pagbabalik niya dahil maaaring hindi maunawaan ng iba ang kapangyarihan nito. Ngunit sinabi ni Varion na maaari niyang ipagkunwari na isa lamang itong bihirang mana beast. Gayunpaman, sinabi rin ni Varion na mas may dapat siyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pagsasanay. Ngayong ganap nang nagising ang kalooban ng dragon at buo na ang kanyang mana core, panahon na raw upang palakasin ang mga ito. Hinagis ni Varion ang espada kay Arthur at ipinaliwanag na ang pinakamahusay na paraan upang mapaunlad ang unang yugto ng kanyang beast will ay ang patuloy na pakikipaglaban. Sumasang-ayon si Arthur at sinabing may saysay ito. Ngunit nagulat siya nang sabihin ni Varion na makikipaglaban siya sa isang kapwa beast tamer na marunong gumamit ng mga yugto. Sa di inaasahang pagkakataon, nagbago ang aura ni Varion, naging madilim at nakakatakot, tila ba sumasagisag ng kamatayan. Dito lamang napagtanto ni Arthur na si Varion mismo ang makakalaban niya. Ngumiti si Varion at sinabing, ngayon, maglaban tayo, bata. Sa ganitong paraan nagsimula ang panibagong kabanata sa buhay ni Arthur, isang kabanatang puno ng matinding pagsubok, laban, at ang matibay na ugnayan sa batang dragon na ngayon ay tinuturing na niyang anak. At dito nagtatapos ang chapter 27. Gusto niyo ba ng chapter 28?
Mag-comment na sa baba at maraming salamat.